Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap. Zainab, maraming salamat. Thank you po. Sobrang nahiya ako. Na-starstruck ako eh. Ako nga ang nai-starstruck sa iyo eh. Ako. Pero kumusta ka? Hindi ko po masabi kung kamusta talaga ako eh. Kasi pag sinabi kong oo, parang nagsisinungaling naman ako sa sarili ko. So, kaya ko pong maging okay. Kaya ko rin pong damdamin na lang lahat ng mga dinadala ko talaga. Ganun po. July 12 of 2019, you uploaded your first vlog. Ang ginawa mo noon sa first vlog mo, you engaged your Zebbies in a Q&A. Magtanong kayo, sasagutin ko para mas makilala niyo ako ng husto. Tatlong tanong ang naalala ko. Una, may nagtanong sa'yo na ang sabi ay, mamahalin mo ba ang isang tao kahit na ikay minsan na niyang sinaktan? Tatlo ang sagot mo. Una, sabi mo, pag mahal mo, mahal mo. Pangalawa, sabi niya, kaya ka nga sinaktan dahil mahal mo. Pangatlo, sinabi mo, oo, mamahalin ko siya kahit sinaktan niya ako. Tanong, ganun pa rin ba ang kasagutan sa tanong na yun? Nung sinagot ko yun, ang bata ko pa, like, hindi pa rin naman po ako nakakasubok ng malalang relasyon noon kasi nga, ang bata ko pa noon. Ngayon, hindi na po. Diretsang tanong, sinaktan ka ni Scastoli, ni Daryl? Opo, nasaktan niya. Kaya mo ba siyang patawarin? Dahil minahal mo siya. Sabi ko nga po sa mga interview ko before, kung papatawarin ko siya, sa akin na lang po yun. Okay. Sa iyong naalala, ilang beses mo siyang pinatawad? Ilang beses mo siyang tinanggap? Maraming beses po eh. As in, sobrang dami. Noon, pero po nung nagkaroon na kami ng anak, never ko na siya talagang, hindi ko kaya eh. But in one of your interviews, the straw that broke the camel's back was, sabi mo, naiwanan ang laptop. Doon mo nakita at doon mo na-confirm ang lahat ng suspetsa mo. And that was the time when you decided na ayoko na. Tama? Hindi po. Nagtiis pa ako noon. Nagtiis ka pa noon? Oo, tas may one day na parang ayoko na. Hindi ko na kaya talagang magtiis. Pero kahit kailan, hindi mo siya nakita na may kasamang babae? Hindi po. Noong kami pa, nung wala Correct. pa kaming family. Pero nung nagkaroon na kami ng biya, never ko naman siya nakitaan na may kasama siyang babae. Pero, like, lumabas talaga lahat. Pero the issue was cheating? Cheating po talaga. At confirmed yun? Confirmed. Tinanggap niya yun? Opo. Like, inamin niya sa harap ng magulang ko, sa harap ko. Ngayon, ang sinasabi mo ay you're closing this chapter in your life. Opo. Sinasara mo ito. Doon din sa first vlog mo, may nagtanong din na 5 years from now, ano si Zainab? If I were to ask you now, alam ko wala pang 5 years, parang higit 3 taon ka lamang. Right now, as we talk, nasaan ka? Nawawala. Nawawala talaga ako. Hindi ko pa din alam kung saan ako dadalhin, kung asan ako ngayon. Saan ka kumakapit? Sa mga anak ko po talaga ngayon. I like that admission of nawawala. Kasi para sa akin, Zainab, yung nawawala is an acknowledgement na hindi ko man alam kung saan ako papunta, pero alam kong may gusto akong puntahan. Opo. Diba? Opo. Kaysa nagkukunwari tayo na doon ako pupunta, samantala hindi mo naman alam kung paano ka makakarating doon. So yung acknowledgement na yun, palagay ko, is, sa aking pananaw, is a sign of maturity. Na parang, wala eh, hindi ko alam. And ang nakikita ko rin ay yung nag-blur kasi nung pananaw mo, yung sobrang pain. Opo. Sa mga pagkakataon na sobrang-sobra yung pain, anong ginagawa mo? Nagdadasal talaga. How does it sound pag nagdadasal ka? Like, Anong sinasabi mo sa Diyos? parang yung mga bagay na hindi ko masabi sa paligid ko, sa mga taong nakakasama ko, lahat ng gusto kong i-rant sa Kanya ko lang
kayang ibuhos. Ngayon, yun lang, sa kanya lang ako na sa kanya lumalapit. Kahit naman po hindi ako nasasaktan. Nagdarasal ka? Talagang lumalapit ako sa kanya gabi-gabi. Kahit walang problema ngayong gabi, magdadasal ako ngayong gabi. Sa puso ko lang, tsaka sa isip ko, na hindi mawawala yun. Kasi talagang pinipilit kong kaya to. Di ko po masabi kung ano yung tamang term, pero like, may magandang patutunguhan kung ano lahat ng mga tinitiis ko, doon na lang ako kumakapit. You know, in that vlog also, naalala ko may nagtanong sa'yo, ano ang mensahe mo para sa mga bashers, para sa mga haters? Keep on hating. At saka ang sabi mo ay, binabash ka dahil hindi nila alam kung ano man yung pinag-uusapan o hindi ka kilala. Opo. Ganun pa rin ang pananaw mo. Ngayon po, totoo, dami ko pa rin natatanggap. Madami talagang bashers, pero sasabihin ko pa rin yun, hindi nyo talaga alam yung kabuuan ng kwento or like hindi sa pagmamalinis, ganun. Kaya lang wala na akong time, hindi ko na rin kayang mag-explain, i-explain ko yung sarili ko sa tao. Parang napagod na din po ako. Kaya yung mga ibang bagay na hindi ko na pinipiling ilantad sa social media, kinikim-kim ko po yun ng mag-isa ako talaga. Na hindi ko naman talaga kailangan yung social media para ilantad lahat ng nangyayari sa buhay ko eh. Kasi sa totoo lang po, yung nangyari sa amin ng ex ko, okay na po ako dyan eh. Done na talaga ako dyan. Yung mga nangyayari sa akin ngayon is panibagong karanasan ko po. Mula nung naging single mom na ako, gano'n, yung mga struggles lalo na sa sarili, sa pagiging nanay, sa pagiging tao, kaibigan, lahat parang nagputukan siya lahat. And mas masakit po siya kaysa sa heartbreak kasi sarili mo na po yung kalaban mo eh. Ang hirap talaga. Zainab, itong lahat na struggle, itong pain, itong mga kontrobersiya na pinagdadaanan mo, sabi nga namin, there is a price to fame, there's a price to success. Opo. Palagay mo ba ito yung bayad mo? Opo. Tingin ko din po, like, di ko naman na rin gusto talagang lumabas yung mga magkaroon pa ng issue. Akala ko noon, last issue ko na yun eh. Akala ko ganun eh. Pero hindi eh, like, marami pa din, hindi lang din natatapos dito. Tingin ko marami pang dadating na hindi ko mapipigilan at makokontrol. Wala na lang po talaga akong like, andito na eh. Ganun po talaga pag kilala ka eh. And nung mga nakaraan po kasi, hindi ko talaga naiisip na totoo yung mga sinasabi ko sa mga interview ko na hindi ko naiisip na sikat ako, na ganito na yung nagagawa ko. Hindi ko po talaga yun sinasautak. Pero nung nakikita ko na ganun na yung epekto, like talagang hahalapin nila ng pinakamaliit. May makuha lang silang bagong impormasyon sa'yo hanggang sa lumabas, lumaki ng lumaki yun sa media. Di na po talaga napipigilan ng mga taong involved sa media. And that's a price. Opo, yun po talaga. And sobrang, parang nagkakaroon ako ng culture shock na sa mga nangyayari. Itong mga taon, you're one of the most loved social media stars. Sumikat ka ng husto. May mga pagkakataon ba na yumabang ka? Opo, meron. Meron din. Hindi tayo magpapaka-plastic. Like, meron po talaga na hindi mo makokontrol. Pero hindi ko naman po siya para makasakit ng iba. Hindi ganun eh, like nami-misunderstood lang. Kasi yung bunganga ko minsan talaga, taklesa ako eh. Natural lang sa bunganga ko, pero minsan namamasama. Okay. Ganun po. Kaya parang, ang dating sa iba, mayabang, pero like, parang sa akin, ko lang, random thoughts ko lang naman sa utak ko. Pero alam mo pa rin kung paano umuwi. Alam mo pa rin kung paano bumalik sa core mo. Opo. Kung sino ka, hindi nawawala yun. Opo, hindi po talaga. Oo. Sa kinaroroonan mo ngayon, kailan ka masaya? Anong nagpapasaya sa'yo? Yung playtime namin ni Bia, at saka yung matutulog na kami dun sa crib. Sa crib pa rin ako natutulog hanggang ngayon eh. Ilang months na kalahating taon na po, doon pa rin ako natutulog. So parang doon yung pinaka-happiest ko kasi si Bia, kukulitin ka niyan eh. So lalaruin ka niya and the way siyang mangulit ngayon, like, Mami, Mami,
iba yung nagiging energy niya sa akin. Totoo yung kasabihan na kapag ka sobrang pagod ka na, iyak ka na ng iyak. Pero pag tinignan mo yung mga baby mo, parang, kaya ko ba? Sa buhay mong ito, Zainab, ano ang hindi mababago? Yung pagmamahal ko talaga, yung pagiging totoo ko, kung paano ko magmahal. Bilang tao, nanay, kapatid, kaibigan. Kasi alam ko sa sarili ko na totoo to pure talaga yung binibigay kong pagmamahal, malasakit. Na ngayon parang nakakatakot din talaga. Enough na ako dun, okay na ako dun sa mga natira na sa kanila ko binubuhos. Pero natatakot pa ako na sino pang mananakit sa akin susunod. Nakakatuwa yung latest upload yung magkakaibigan, yung Dulay Opo, Nab. Nam. Donalyn Opo. at Jelay, ikaw. Was it a new material? Hindi naman po. Parang, Did it happen after the controversy? Opo, pagkatapos okay. po. Alright. Like, kasi po ang The Lineup naman talaga is para kaming magkakapatid na kahit sino sa amin yung may issue, talagang damayan kami. Hindi lang nakikita sa media kasi syempre hindi naman pwedeng madamay pa yung kahit sino sa amin pag makapaggulo. Hindi naman gano'n. Pero hindi kami nawawala sa isa't isa kapag lalo na kahit sino sa amin. Kasi doon napapagtawanan nyo na yung sabaw Opo. Kasi totoo naman yung sabaw na yan. Kaya lang na masama kasi ka lang ako. Kasi hindi ko din po talaga maisip ba't ako ka lang. Nilalantad naman namin sa mga vlogs namin yung sabaw-sabaw na yan. Nakakatawa lang naman po talaga. And yun din yung sinasabi ni Ate Jelay. Sabi niya, naku baby, sabi niya, alam ko na hindi mo masamang tinapay yan para sa akin. Like, alam ko yung intention mong sabaw-sabaw na yan. Parang wala lang yan. Parang joke lang talaga. Okay. Napanood ko yung first anniversary mo when you had 6.2 million pa lamang noon. I mean, as opposed to over 13 million subscribers today. Pero in your first anniversary, nakita ko yung saya mo, nakita ko yung pasasalamat mo. Pero may sinabi ka doon kung bakit marami kang followers. And the way you explained it was, wala kasi akong itinatago sa inyo. Opo. Ito ako. Opo. Tanong, nagsisisi ka na wala kang itinago? Opo. Kasi pinagpiestaan talaga yung kwento ng buhay ko. And nakakatrauma talaga siya. Wala ka ng ibang choice. Sobrang ko kasi, kulit kong bata. Kala ko yung mga ginagawa ko, walang magiging epekto, ganyan. Hindi ko naiisip kung ano po yung tama at mali. Ini-enjoy ko lang yung buhay dalaga ko. Tapos, sige lang ako si ganito, labas ko lang lahat. Mali pala. Mali pala. Kahit na... Zainab, ano ang mga leksyon na natutunan mo sa episode ng buhay mong ito? Siyempre, doon pa rin tayo babagsak sa tiwala. Nalaman mo ba kung sino mga tunay na nagmamahal sa'yo nung nangyayari ang lahat ng ito? Opo. Lumabas po talaga. And kung ano yung nangyari nga, sabi ko nga, baka may reason, may purpose para mamulat na talaga ako at magtanda na talaga ako. Ano yung pagkakamali na nagawa mo sa palagay mo dito sa kontrobersiyang ito? Madami po. Like, masama na yung binibitawan kong salita na hindi ko man lang... Yung mga nakalabas po ng mga salitang yung mga screenshot. Like, pagkakita ko, oh my God. Napagano na lang ako. Bakit ko sinasabi yan sa mga ganon? Na hindi ko talaga alam din. Hindi ko i-deny kasi ako yun hindi ko naman tinanggi. Inako ko agad. Tapos nag-sorry ako agad kasi pagkakita ko palang alam kong mali, alam kong makakasakit ako. So, lahat ng ito ay kinausap mo, minessage mo ng personal, nag-respond sa'yo, okay kayo? Opo. So, yun naman po yung importante. Like, hindi ko na mapipilit kung ano yung magiging tingin nila sa akin, pero totoo po yung paghingi ko ng tawad kasi ako din, napipil sorry ako sa sarili ko kasi ano ba pinaggagawa mo? Anong tingin mo sa sarili mo? Parang may mga ganun ako. Pero umaasa ka that one day, you'll find it in your heart to forgive. Hindi lang yung mga tao, kundi sarili mo. Yung unang hiningan ko ng tawad yung mga tao. Tapos, ang unfair kasi sa part ko, yung sarili ko, di ko magawang hingan ng tawad or
patawarin kasi totoo naman masyado na akong nilalamon na kung ano-ano. And sa sobrang daming, kahit naman siguro sino sa sitwasyon ko, masyado pa po talagang pagulo-gulo na Ang hindi ko na nalalaman kung, yung sinabi ko po kanina, nawawala ako. Kung pagsasabihan mo ang sarili mo ngayon, anong sasabihin mo sa sarili mo? Okay ka na. Gising, hindi ko alam kung nasang ano ko ngayon. Hindi ko alam kung may makakaintindi sa'yo ngayon, pero kailangan mo lang gumising sa maging okay ka. Gusto ko lang maging okay. Yung 100% okay ako para po maging maayos na tao ako, nanay. Fast talk na tayo. If you were a song, bigyan mo ng title. Chance. Sunrise, sunset. Sunset. Kung may third eye ka, saan mo ilalagay? Sa likod. Bakit? Para nakikita ko lahat ng gustong sumaksak sa akin patalikod. Market o mall? Market! Yes or no? Do you still believe in love? Yes. Sabaw, laman. I go for the sabaw. Modeling, vlogging. Vlogging. May edit, walang edit. Walang edit. Mahal mo, mahal ka. Mahal ako. Babaero pero maraming pera, sobrang loyal pero ikaw ang bubuhay sa kanya. Doon na lang ako sa sobrang loyal. Ako yung bubuhay sa kanya. Fill in the blanks. Sana pala, Inayos mo. hinding-hindi na ako Magpapapasok ng mga taong mananakit uli sa'yo. natutunan kong Magpakumbaba at harapin kung ano yung mga dapat harapin. simula ngayon, Gagawin ko lahat para mas maging maayos ang lahat. you're at the entrance of heaven. God is there. And He says, Zainab, ano ang pinakamabuting bagay na ginawa mo para sa akin? Anong sasabihin mo? Ubusin yung sarili ko para sa lahat ng taong kailangan ako. Complete the sentence. I am Zainab Harake and Tao lang din po ako. maraming salamat. Salamat po, Tito Boy. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap.